mga tao, imo pa ng lugiton mga kaigsunan. Dili nila makuha ang yuta pinagi sa ila lamang kaugaling kamot. Wala sila'y kapasidad ni ini. Wala. Di nila kaya ang mga taga-Kanaan. Mga dagkong mga tao, mga armado, mga syudad, may paril. Di nila kaya. Apan may saad. Gisara ng Israel. Dito pa sa Kamingawan, Exodus 33, 12, I will be with you. Ako makikuban kaninyo. Busa, ang survival sa mga Israelhanon, wala magdepende sa kamot sa mga Israelhanon. Aparang depende sa presensya sa Diyos nga makikuban kanila. Si Joshua nagatubang sa bugat nga mga suliran. Ang syudad sa mga taga-Kanaan may mga paril, may mga wall. Mamay na dipinsa sa unang panahon. Once kuralon og taas ang mao nga syudad, maglisod ka niya ng pildi, mga kaigsunan. Kung imong tanawon, di ni mapahawa ang mga taga-Kanaan. Gawas nga may paril ang mga syudad. Ang tamang Kanaan, mga warriors, may ilang mga armas na nga igugubat. O kining mga Israelhanon nga niabot sa Egypto, wag yun nahanaw sa gubat. Wala. Ang ilang ginikanan, dili sundalo. O kining nakabot sa Israel, nga tao ni diris Kamingawan, wag yun hanaw o gaaway mga kaigsunan. Nayaw-ayaw ginagmay mas dalan ba? Abi ninyo, bisan ang ginaharian sa Egypto, wala gyud musulay pag-ilog sa Kanaan kay dili kaya sa taga-Egypto ang Kanaan. Apan ang Diyos nagsugok kang Joshua. Just be strong. Magbaligyon ka mo. Magmadasigon ka mo. Ayaw ka mo pagsalig sa inyong kaugalingon kay wa mo'y hanaw sa gubat. Wala. Di manumanuhon rin nyo, wa mo'y military strategy, wala. Wa mo'y mga igugubat, wala. Apan magmaligoon lamang kamo. Magmaisugon lamang kamo. Salig kamo sa Dios. Kay inyo nang makuha ng yuta nga ako nang gisaad ni Moses. Magpabilin lamang matinud-anon. Unsay na sulat diha nga gibilin ni Moses nga gitawag Tura. Balaod, mga kaigsunan. Tumanan na ninyo kay makuha ninyo ang yuta sa Kanaan tanan. Kung ato ning aplikar sa atong kapanahonan karon, aduna kitay misyon nga atong daugon ang tibok nga kalibutan dili pinagi gubat. Apang pinagis pagdala sa mensahe sa kaluwasan sa tibok kalibutan, mulukop ang mensahe. Ang hagit kanato sa mga Kristiyanon karon dili hagit sama sa mga taga-Kanaan nga mga bangkaw, mga sundang uba pa. Apan ang hagit nato karon tungod kay nga atong kaaway gahom sa kangit-ngit nga maong yawa. Di po nato kaya yawa pildihon mga kaigsuonan. Sa atong kaugalingong kusog. Di nato madalang mensahe sa kaluwasan kang yawa, sigig babag. Sigig babag mga kaigsunan. Busa na kinahanglan kita og espirituhanong armas. Spiritual armor nga mo'y atong isukol sa yawa. Sumala sa Episo 6:10 paingon sa 18. Ang Diyos nagsaad kang Joshua nga kung magpabilin kamo lamang nga matinumanon kanako, mainyo ang Kanaan. O ang saad sa Diyos ngadto kang Joshua, ato ni maangkon nga ang mayong balita ay kapakailap nato sa tibok naong sa yuta. Bisan pa man ang yawa mo babag ni ini. Kay sige ni Jesus may saad alang kanato.
unsa man pud ang saad ni Ginoong Hesus alang kanato. Mateo 28:20 kaduhang bahin. Magapanudlo ug magtuman sa tanan akong gikasugo kaninyo. Ug tanawa ako makig-uban kaninyo hangtod sa kinatumyan sa kapanahunan. Ang saad sa mga Israelhanon, I will be with you. Ang saad kanato mga Kristiyanon, I am with you always to the end of the age. Maura gyapon Sara. I will be with you basta magpabilin mo nako. Si Ginoong Hesus nagingon, I will be with you always to the end of the age. Basta usab kamo mutuman kanako. Ang libro igsoon sa balaod matupad Joshua chapter 1 verse 8. Ang libro sa balaod, ayaw ninyo gipalayo gikan sa mga baba. Inyo ning pamalandungon adlaw gabi. O kamo mabinantayon sa pagbuhat ninyo unsay na sulat. Kay unya ako maghahatag kaninyo og kalambuan. Ug ihatag nako kaninyo ang kalampusan. Magmadagayaon kamo, magmalampuson kamo, basta kay inyo lang tumanon ang mga kasuguan nga akong gibilin ni Moses. So igsoon, ang recipe sa kalampusan, pagkamatinumanon sa atong Diyos. The book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, and be careful to do according to what is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Grabe son. Magmadagayaon kita, magmalambuon kita, magmalampuson kita, kung atong tumanon ang kamanduan sa atong Diyos. Ang pulong igsoon magmadagayaon prosperous, nagpasabot nga imong kabot ubas katagbawan nga ang imong handom, imong yung naabot. Ang imong giplano, paburgyot nga natuman ang kaayuhan. Ang laing pulong igsoon sa kalampusan, success, mo to be prudent and act wisely. Kada bang dili madali-dalion mo lihok, tinimbang. Una magbuhat, may plano. Una mag-decide, imo nang nalantaw, wala og tuo. Busa mga kaigsunan, ang kalampusan di ay konektado sa pagkamahinadlukon nato sa Diyos. O ang atong pagkamahinadlukon sa Diyos, makita kini kung kita nagtuman o nagsunod kaniya. Ang kalampusan dili kini limitado sa material nga mga butang. Apan ang kalampusan konektado sab kini sa mga espirituhanon nga mga prinsipyo. Makabarog kita sa mga moral na mga pagtulunan, sa mga espirituhan nga mga butang, magmalampuson kita kung kita mutuman sa atong Diyos. Kaya diha niya na ang pundasyon mga kaigsunan, niining kalibutan na mo, nga ang Diyos naghatag ka na to sa iyang kasuguan. Kumut sandig lamang kita sa mga saad sa Diyos. Labi na sa saad sa kaluwasan. Nga ang pagtuo lamang o ang pagtuman sa kasuguan, wala ni managkasumpaki ang pagtuog pagtuman, nag-uban ni. So, igsoon ang buti pasabot sa atong leksyon mo ni. Kung gihatag sa Diyos ang kalampusan o pagkamadagayaon sa mga Israelhanon
sa diya nga sila magmatinumanon nan ang atong espiritual ug material nga kalampusan sa atong kapanahonan nagasandig usab sa atong pagtudiha kaniya ug sa pagtuman diha kaniya. Sama sa pagdaog nila sa ilang mga kaaway, di nila makaya sa ilang kaugalingong paningkamot. Ang Diyos mo'y bahala nila. Sa maong pagkagi, kining kaluwasan nga gihatag kanato di naton ikaya. Pinaagi sa atong kayo di naton makabot. Apa pinaagi sa atong pagtuo. Apan ang pagtuo kinahanglan ubanan sa atong pagtuman sa kasuguan. Kaya pagtuo ang pagtuman sa kasuguan, wa ni man nagkasumpaki. Nag-uban ni sila, mga kaigsunan. Barkada ni sila ang pagtuog ang kasuguan. Di ni mo pwede ibulag ang grasya o ang kasuguan. Kaya gani, ang mga magsulat sa daang tugon, dako ang ilang pagtanaw sa kasuguan o ila kining giisip nga tinubdan sa kalipay sa tao. Salmo, Kapitulo 1, versikulo 2. Salmo 119, 70, 77 ug 174. Mga kaigsunan, kung atong ilalum-lalum pagtuon ang balaang kasulatan, atong makaplagan, nga wala ni man nagkasumpaki ang atong pagtuog, atong pagtuman sa kasuguan. Samta may saralhanon, gipangayo nila sa Dios ang ilang kadasig, ang ilang kalikuon, pinagis pagsalig sa Dios, aparegyo ng Dios, tumanag yun ang kasuguan gibilin ako kang Moses. So wala magkasumpaki ang pagtuon nila ngadto sa Dios o ang pagtuman sa kasuguan. Sa maong pagkagi sa atong kapanahonan, ang kasuguan dili kaaway sa grasya. Kaya kasuguan mo'y nagpasabot ka nato sa atong pagkamakasala. Roma Kapitulo 7, versikulo 7. Ug sa diya nga kita nakaamgo nga kita makasala, nan diya pa kita makaamgo nga kita diya ay nagkinalan sa pagkamatarong ni Jesus. Galatia 3:24. Si Ellen White nagingon, sa mga saad sa Dios o mga pasidaan, mahimong makahuluganon si Kristo sa atong kinabuhi. Kay Diyos na higugmaman sa tibok na kalibutan, gihatag niya ang bugtong anak. Kaya kumutuo di kita mga wala. Magkabatong kita sa kinabuhi ng walay katapusan. Kini nga kasinatian. May kalabutan kini sa pulong sa Diyos. Aron mahimo kini natong kasinatian ng pulong sa atong kinabuhi. Ang pag-ampo o ang mga saad nga nasulat. Mo'y pasidaan o kini ng mga pasidaan ato ning kinabuhian. Nagparang si Ellen White. Busa ang pagtuo nagadawat sa prinsipyos kamaturan. O nahimo kini nga maoy mupadasig ka nato sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nga atong gidawat diri sa atong kalag. Muna muhulma sa atong nauna. Ugunya ang atong kinayagbatasan, mahulma diha sa dagway ni Jesus. Desire Pages, pages 390-391. Walay panahon, mga kaigsunan. Gawas ka kita magmatinudanon. Atong balik-balikon o atong istablisar sa atong pangununa nga imposible sa katao nga makasala nga ngayang binuhatan makahatag og pabor ngadto sa Dios. Wala. Kaya kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuon duha ng Jesus. Faith and Works, page 19. Muadto ta sa pagsipong na mga kaigsunan. Ato ng hagpaton. Ang yuta sa saad gisulti ngadto ni Moses sa Números 34:1-15. Hilabihang dako ang yuta nga gisaad. Dako, mga kaigsunan.
Apan ang naokupar ni Joshua sa pagsugod, Diotayra. Mao nga yung Ginoo makuha pa na ninyo. Magmaisugod lang mo. Mutuo lang mo na ako. Salig lang mo na ako. Apan tuman mo sa akong kasuguan. Ari Edson, kanang linya diha nga pula, mao nang original nga gihatag ngadto ka Moses. Lebanon, apil pa ang Lebanon mga kaigsunan. Part of Syria, mga kaigsunan. Jordan, part of Jordan, mga kaigsunan. Sinai Peninsula, mga kaigsunan, apil pa diha. Mao na ang tahas ni Diyos kung sa kuha na. Di ni mo makaya kay mga armado ang mga tao din. Apan ilang nakuha ang yuta, turkay sila nagsalig sa Diyos. O nga itong leksyon na gingon, ng pagsalig o pagtuo sa mga Israel ngadto sa Dios. Nga ilang kuhaon ang teritoryo sa marosab sa atong pagsalig sa Dios. Nga nunay teritoryo sa kalibutan ipadakop ang mga balita, di nato kaya. Kaya nga atong kaaway, gahom sa kangit-ngit. Apan ato nang makuha kung atong isulob ang espiritual nga armas sa atong Ginoo. Ano na dako nga hagit kang Joshua? Unsaon pagkuha katong dagko nga mga yuta nga wa pa maukupar nila nga gihatag kang Moses. Ang mga taga-Kanaan, mga warrior nga mga tao. Mga syudad may paril. Di magkaya, mga kaigsunan. O gamay Israelhanon wala mabansay nga magugubat. Nga tao sila des dalan igsoon. Wala training, mga kaigsunan. Wala mga armas sama sa armas sa mga taga-Kanaan. Apan ang Diyos nagsaad kang Joshua, magmalagpuson ka mo. Magmaligong ka mo o magmaisugon. Ayaw mong kawala sa pagtuog pagsalig ka nako. O galing lang magmatinumanong ka mo sa mga balaod nga gibilin ako ni Moses. Abi niyo ikso na akong ipamalandong. Mabitaw ng konflikto karon di gyud mahuman. Ngano man? Kanang kaaway sa mga Israelhanon, mao na original nga nagpuyo sa Kanaan. Nya ang gigamit sa mga Israelhanon, ang sinulat ni Moses nga kanang yuta, gihatag sa Diyos kanila. Ang katarungan ni ining mga tao nga original, maingon sila nga ang Diyos di man mangilog og yuta. Marang hantod karon din na sila mahusay, mga kaigsunan. Sumorita sa practical application. Abi nimo kung ang tao iyang ma-realize ang kagalingon nga di niya kaya, wa siya mahimo, ang iya lang yun, wala na sangkuan. Ang pagsalig na ang Diyos ray maantigo ni ining tanan. Basta ma-realize ni mo nga wag yun kay mahimo. Ang sulbad ni mo na ang Diyos lay maantigo nato. Karon igsoon, adunay kay tay pagadagon. Dili mga teritoryo sa yuta nga atong gipuyan. Dili. Hapan atong paggadaugon ang tibok nga kalibutan pinaagi sa mensahe sa kaluwasan. Kaya ang Diyos nagasaad nga kumutuman kita siyang mga sugo o kita magpabilin diha kaniya, siya magpabilin hangtod si kinatumyan sa kalibutan. Wala na yung mga taga-Kanaan nga atong ilugod ang yuta. Wala na. Apan siya Satanas, mo na kong kaaway sa mensahe sa kaluwasan ng atong pagadadon. Apan nga ato lamang mga kaigsunan. Kaya nga atong kaaway karon, ang gahuman sa kangit-ngit, gahom sa dautan ng maong yawa, ang kanindo tungod kay gisangkapan kita. The armor of God. Kompleto igsoon ang atong mga armas. Ang atong igugubat, batok sa yawa. Review na to sa makadiyon. Alas pagtapos. Episode 6, 13-34. Mo kiniigsoon
ang atong armas batok sa gahom sa kangitngit. The armor of God. Helmet sa kaluwasan. Sa lipod, sa dugan, breastplate of righteousness pagkamatarong. Bakos mga kaigsuran sa kamatuoran. Taming shield sa pagtuo. Espada sa isbalang espiritu. Ug unya tabon sa mga tiil nga mao ang maayong balita. Igsoon, kung kini nga mga armas ania kanato, atong madaog ang tibuok kalibutan sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan. Wala yawa ang makababag kanato kung kini nga mga armas niya kanato. Tanaw kumpleto. Helmet para sa ulo. Unsa ba na? Helmet sa kaluwasan. Tabon sa dugan. Pagkamatarong. Bakos ang pagtuo o ang kamaturan rather. Espada, balang espiritu. Taming, shield, maong pagtuo, tabon sa mga tiil, mo ang maayong balita. Isulob nato ni igsong kumplito ta. Walay mga taga-kanaan nga makababag. Mga principalities of darkness, wala igsoon. Busa ang recipe nga kita magmalapuson o magmalabuon, materially o spiritually, more good. Be strong and courageous, and have faith in God, and follow the law, mga kaigsunan. O kung ato kining mabatnan, wala duha-duha ang talamdan sa kalampusan ato mangkon. Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, salamat nga mga pagtulon nga hitabo sa panahon ni Joshua. Susama usab sa among kapanahonan karon. Dili na literal nga yuta ang among pagadagon. Aparang teritoryo na sa pagdala sa maayong balita. Kung imong gisangkapan ng mga Israelhanon, sa ilang kakulangon o ilang nadaog ang mga kaaway, madaog usab na mo ang espiritu ng kaaway. Pinaagi sa ginatawag ni Apostol Pablo, the armor of God. Sangkapa kami sa helmet of Diyos, sa among bakos, sa among breastplate, sa among shield, o sa among hapin, sa among mga tiil. O kung kinima niya ka na mo, nan kami andam nga muasdang, niining gahom sa kalibutan, madaog kininamo ang gahom sa yawa, pinagis mayong balita. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.